sumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Huwag mong ikait ang mabuti sa Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Napakaganda po ang sinabi ni Brother Eli Soriano na kapag nakasumpong ka ng mabuti ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, kundi gawin mo agad. Ang isa sa nakahikayat sa akin na umanib sa ang dating daan, ang mga katagang ito, mga kaibigan, sapagkat ang nauunawaan ko noon nung unang panahon nakikinig ako sa mga pagtuturo ni Brother Eli, ang pagkaalakala ko siya na ang katotohanan, sapagkat sa angking galing sa pagkikipagdebate, pagpapaliwanag, ay wala akong nakitang ibang maitapat sa kanya, mga kaibigan. Ang mga katagang ito na kapag nakasumpong ka ng mabuti ay gawin mo agad. Yan po, kaibigan, ang aking hinangaan na salita, sapagkat nasumpungan natin kay Brad Eli ang mga mabubuting aral. Subalit kalaunan, mga kaibigan, nasumpungan ko rin naman ang mabuti. Ang mabuting ito ay ang tamang bautismo na hindi lubog sa tubig. Nababasa po yan sa Roma 6. Buong chapter po yan ng Roma 6. Mga kababayan, ngayon at nasumpungan ko ang mabuti na tamang bautismo, ayun na po ang aking ginawa agad. Kaya ito ang masasabi ko po sa inyo ngayon, mga kababayan. Magsuri po kayo, sapagkat ang tamang bautismo ang siyang magliligtas sa bawat espiritu sa ating kalooban, sa ating puso. Kaya, mga kaibigan, ang pagkakasumpong ko ng mabuti sana ay maunawaan naman ninyo, nang sa ganun ay maisama rin kayo sa mga maililigtas, mga kaibigan. Mayroon na naman po tayong i-analyze na video upang madagdagan ang ating kaalaman tungkol sa ating espiritual na pagkabuhay, tungkol sa ating pananampalataya, mga kaibigan. Panoorin po natin. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa Ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition.
Una sa lahat ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na mayroon tayo upang tayo po ay makapagbahagi ng mga katwiran at ng mga aral ng Diyos na binabasa ng kapatid na Eli mula sa banal na kasulatan. Mga suliranin tungkol sa pananampalataya at mga bagay na pang-espiritual ang atin pong dinudulang sa mga ganitong pagkakataon. At amin pong i-welcome ang ating mga panauhin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at ganoon din sa ibayong dagat. At tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng iba't ibang ginagamit natin ng mga satellite providers sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo po ay mayroon ding live streaming na ginagamit para sa lahat ng ating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo ay napapanood nila dito sa ating Worldwide Bible Exposition. Kaya aming paanyaya ay magbukas din kayo ng inyong mga banal na kasulatan at atin pong suriin at ating tignan ang mga bagay na dapat nating matutunan at kaalamang dapat nating mataglay pag ang pag-uusap po ay ang ating mga pananampalataya. Amin pong ipinagkakaloob na sa inyo ang host ng palatuntunang Ang Dating Daan, si Brother Eli Soriano. Magandang araw po, magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga bisita sa iba't ibang lugar. Anumang oras kayo dinadatnan ng ating programang Ang Dating Daan sa iba't ibang panig ng mundo, ay umaasa po kami na ang inyong partisipasyon o pagdalo ay magbubunga ng kabutihan sa ating mga buhay. Pangunahin na sa lahat, ang bagay na espiritual. Yun po ang aming layunin na mai-share. To share with you some spiritual values coming from God's Word in the Bible. Yun po ang kulang sa marami sa atin, yung mga spiritual values in life na nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na, masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. Mayroon po tayong babasahin sa Biblia tungkol sa topic na ito, mga kaibigan. Ang pagpatay. Ito po ay mababasa natin sa Mateo 10 versikulo 28. Ganito po ang nakasulat, mga kaibigan. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong nakakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Iyan po, mga kababayan. Basahin po natin sa English. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Meron lang po tayo napuna dito sa English version, mga kaibigan. Ang ginamit po na word dito ay soul. Ang aking pagkaunawa, mga kaibigan, ay hindi po dapat soul ang ginamit sa English na ito, kundi espiritu, spirit. Sa Tagalog po na ginamitan ng kaluluwa, mali rin po. Dapat espiritu.
Napansin po natin na ang version ng Bible na aking binasa ay kaluluwa ang ginamit sa Tagalog at soul naman ang ginamit sa English. Ngunit, kung susuriin po natin mabuti ang dalawang words na ito na nakasulat po mismo sa Biblia, ay mali. Sapagkat merong pumapatay ng espiritu. Nakasulat po dyan. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan. Nagsisipatay ng katawan. Itong katawan po natin na pisikal ay may mga pumapatay. Yan po ang binabanggit ng ating kapatid na Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Yung pumapatay sa katawan. Tuloy po natin. Datapwat hindi nangangakapatay ng kaluluwa. Yan po, katawan na yung una, kaluluwa naman yung pangalawa. Hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang kaluluwa, mga kababayan, ay ang ating katawan. Kaya dapat ang nakasulat dito ay ganito. Datapwat hindi nangakakapatay ng espiritu. Yan po dapat. Ituloy po natin. Kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong nakakapuksa ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Andito po natin makikita, mga kaibigan, na makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan. Iisa lamang po yun eh. Pero bakit mayroong linking verb na at? Kaya ito po, mga salin po na ganito ay sinasabi ko na po, maling salin na nakapangliligaw sa maraming tao. Ito ang nakakapagpahamak sa mga tao na aabutin nila ang pagkapuksa sa impyerno. Makakapuksa sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Yan po ang nakasulat. Ang sa English po ay destroy both soul and body in hell. Ang tama po dapat dito ay destroy both soul and spirit. Kaluluwa at espiritu. Yan po dapat. O kaya ganito po sa Tagalog. Makakapuksa sa kaluluwa at sa espiritu sa impyerno. Mapapatay po ang espiritu na pinatira sa atin ng ating Panginoong Diyos, Diyos Ama, sa ating mga puso. Ano ang pumupuksa dito, mga kaibigan? Yan daw po ang ating katakutan. Iisa lamang po ang pumupuksa ng espiritu. Pumapatay sa espiritu na pinatira ng Diyos sa ating mga puso. Natutunan na po natin sa lahat ng mga nakalipas nagdaan na mga mangangaral. Narinig na po natin sa lahat ng religion na tayo ay templo ng Diyos. Ano po yun, kaibigan? Merong banal na espiritu na nakatira sa ating mga puso, na kapag ang tao na iyan ay nabautismuhan ng lubog sa tubig na bautismo, yan po ang dapat katakutan natin. Yung lubog na bautismo, lubog sa tubig na bautismo ay pumapatay ng espiritu sa ating kalooban, sa ating puso. Samantalang kapag nasumpungan ninyo, mga kababayan, ang tamang bautismo, yang pinatay ng maling bautismo na lubog sa tubig na espiritu ay muling bubuhayin naman. Kaya nakasulat po sa Biblia na bubuhayin muli ang mga patay.
mayroon pong pinapatay na espiritu sa loob ng tao sa pamamagitan ng maling bautismo, mga kaibigan. Kaya nakasulat sa Mateo 10:28, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay sa katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Nakita po natin ang pagkaiba, no? Ang kaluluwa, katawan, iisa lang po yan. Sa talatang ito, iisa lang po yan. Na dapat nakakapatay ng katawan, subalit hindi nakakapatay ng espiritu. So, meron pong warning dito, mga kababayan, na mayroong pumapatay ng espiritu. Napakaganda ang turo ng ating Brother Eli Soriano tungkol sa bagay na pagpatay. Subalit, mas masahol pa ang kasalanan niya sa pumapatay ng kaluluwa o pumapatay ng katawan, sapagkat siya po, ang aral po niya ay pumapatay ng espiritu na makakapuksa hanggang sa impyerno. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya nga po sinasabi ko na ang pinakamagaling magnakaw ng salita ng Diyos sa mga kapwa ay si Brother Eli Soriano, mga kababayan. Dahil sa salin lang ng English at sa Tagalog na Mateo 10:28, napapatunayan na natin na si Brother Eli Soriano ay pumapatay ng espiritu. Hanggang dito lamang po muna tayo. Mag-a-analyze po tayo ng mga maling turo ni Brother Eli Soriano. Paisa-isa lang, mga kababayan, para hindi po kayo malito. Sa video na ito, mga kababayan, ay naituro ko sa inyo na ang pagkakaiba ng katawan at kaluluwa, at kung papaano mapupuksa ang katawan or kaluluwa at espiritu tungo sa impyerno. Mga kababayan, tandaan po natin, ang pumapatay ng espiritu sa loob ng tao, sa puso ng tao, ay maling bautismo, mga kababayan. Ang tamang bautismo ay ibubuhos sa kamay at sa noo. Kung alam po ninyo ang bautismo ng Katolik, ganun po dapat ang gagawin na bautismo. Subalit, ang mali naman ng Katolik, mga kaibigan, ay yung huling parte ng pagbabautismo. Mali po yun, mga kababayan. Yung sinasabi ng bautisador na, I am baptizing you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yan po yung maling porsyon. Nagsisimula po doon ang ikakabagsak ng Catholicism pagdating po ng araw na maunawaan ng marami ang sinasabi ko pong bautismong tama, mga kababayan. Maraming salamat po. Sana'y gabayan po tayo ng ating Diyos at makarating po tayo sa pagkaunawa tungkol sa aking sinasabing tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.